Isang kilalang political analyst, si Ginong Lito Banayon. Sir Lito, magandang gabi. Admar po. Magandang gabi sa iyo, Admar, at salamat sa pag-anyaya sa akin ngayong gabi. Opo, naka-15 araw na po sa impeachment trial. Sa tingin nyo po, nakaapekto na ng husto kay Vice President Sara Duterte itong mga nabubunyag sa impeachment court, or lalo lang nadadagdagan yung kanyang political capital dahil hindi pa malinaw kung meron nga ba talaga siyang nagawang kamalian na impeachable offense? Unang-una, Admar, pinasuri ko sa wika nga parang fact checkers, no? At lumalabas na paunti ng paunti ang nakikinig doon sa live transmission ng impeachment trial sa Senado, no? Para bang ang mga tao ay either hindi nabobore o hindi natutuwa doon sa mga balitaktakan na masyadong legal, masyadong technical, o di kaya ay dahil nga sa hirap ng buhay, imbis na manood ng impeachment trial, kung paano na lang sila kakahig para makatuka miski na kaunti. No, yun ang tingin kong unang observation diyan sa impeachment trial. Pangalawa, it may be too early for us to determine, no, kung talagang naapektuhan ang public approval rating ni Vice President Inday Sara nitong nangyayaring impeachment trial, no? Kasi ngayon ay panahon pa para ang prosecution team ay maglahad ng kanilang ebidensya para sabihin siya ay may pagkakamaling nagawa, at hindi pa talaga naglalahad ang depensa ng kanilang ang kanilang defense, no, para kay Vice President Inday Sara. At nakikita naman natin na so far nasasagot na mabuti ng mga batang abogado ni Vice President Inday Sara yung mga paratang na ginagawa ng prosecution panel at ng kanilang mga witnesses, no, na kuminsan ay halatang-halata na either coached, kung basta pinag-aralang mabuti kung ano sasabihin, pero nahuhuli naman na either nagsisinungaling o di kaya ay hindi naiintindihan. Wika nga ng mga senator judges kuminsan at pati ng presiding judge, no, na si Senator Chis Escudero, kuminsan yung competence o competency ang tawag nila ay kulang, no. So ganun pa lang sa ngayon ang aking pananaw. Opo. Sa nakalipas na mga impeachment days, no? Trial days. Mas naging malinaw ba na pamumulitika lang ang nangyayari? Kasi halimbawa, noong panahon na talagang pinuputakti ng kritisismo ang pangalawang Pangulo dahil daw sa kesyo paggamit ng mga fictitious na mga pangalan, mali daw ang paggastos, hindi raw tama, meron daw ginamit na pondo na pera ng taong bayan. Pero kung susumahin itong sa 15 araw, hindi naman pala bawal. Sabi nga ng taga-COA, silent ang Joint Memorandum Circular. Nabigla nga lahat, hindi naman ganun kalaki yung pinapalaki nila na si Mary Grace Piatos. Yung sinasabing nakatanggap pero parang nasa 70,000 na pesos lang ata ito. Meron namang mga ipinakita na katibayan na merong ginastos, pero iba lang ang interpretasyon pala ng COA. Meron silang ibang hinahanap, pero nakapagsumite ang opisina ng pangalawang Pangulo at ang DepEd. Pero sa interpretasyon ng COA, nakukulangan lang sila. So makikita na ba na hina-hype lang noon at hanggang ngayon parang merong pilit, pero pag hihimayin mo, hindi naman pala ganun ka-hype talaga, Ginong Lito. Tama ka dyan, Admar. No? In fact, pangatlong beses na ito, kung matatandaan natin, nagkaroon na ng mga napakahabang hearings
sa Public Accountability Committee ng House of Representatives noong 2024 pagkatapos nung binaliwala ng Supreme Court yung unang attempt sa impeachment ng 2025 ay nag-umpisa naman ng Justice Committee ng House na yung pa rin kung ano yung mga paratang noon inulit na naman. Kaya ngayon pangatlong paratang na, no, lumilitaw na talagang political persecution ito, no. Pangalawa, mismong si Senator Ping Lacson halimbawa, mismong siya ang nagsabi na wala naman pala mga security clearance itong mga examiner, wika nga, ng COA, no? Dito sa punto ng confidential and intelligence funds. So therefore, hindi nila naiintindihan yung talagang purpose ng confidential and intelligence funds, ang paggamit nito. So ang kanila parang parang paper lang parang accountant, yung accountant na tinitingnan lang, medyo mali ito, medyo mali ito. Pero hindi naiintindihan yung talagang dahilan kung bakit nagbibigay ang pamahalaan ng confidential and intelligence funds sa ilang mga ahensya kasama na ang DepEd at ang Office of the Vice President. At pangatlo, Admar, para sa ordinaryong mamamayan, palagi kasi yung mga nagsusuri na mga sabihin na nating mga politically inclined, no? Yung mga nagsusuri, naghahanap yan ng kung ano-anong butas. Pero yung ordinaryong mamamayan na ngayon ay binabagabag nitong patuloy na lumulubog na ang halos 4 na milyong Pilipino sa baha, ang laging sumasariwa sa kanilang isipan, napakaliit naman pala nitong tinatanong, iniimbestigahan dito kay Vice President Inday Sara na hanggang sa ngayon ay hindi naman nila mabigyan ng linaw na tunay, samantalang napakalinaw sa pananaw ng lahat ng tao ang trilyong piso, bilyon-bilyon, daang bilyong piso na winaldas dito sa mga flood control projects at iba't iba pang mga corruption scandals dito sa pamahalaan. So, para sa ordinaryong mamamayan tuloy, ang nangyayari, bakit ninyo pine-persecute itong aming Vice President samantalang kayo mismo mga prosecutors, yung mga congressmen na nandoon, sila mismo yung kanilang mga distrito ang siyang binabaha ngayon at sila mismo ang siyang di umano ay kasangkot dun sa paglilipat ng pondo ng bayan para sa mga anomalous projects kasabwat ang DPWH. So, ganun ang tingin ng taong bayan Opo. Parang dragging na ba masyado, Sir Lito? Kasi naririnig na natin mula noon tapos malalaman, yun lang pala. Parang mas may matinding problema pa tayo yung na buksan na tungkol sa flood control project. Parang minumulto ang kasalukuyang gobyerno every now and then 2024 ata kung dito ako nagkakamali na pinagmalaki ng gobyerno natin, may 5,500 hanggang sa finact check ng kalikasan, kaliwat ka ng baha 2025, narinig natin yung mahiya naman kayo at hanggang sa kasalukuyan patuloy pa rin nangyayari ito. So kumbaga natatabunan na itong mga issue na na-erase laban kay pangalawang Pangulo, lalo na ngayon na unti-unting nabubuksan yung ayun lang pala, Sir Lito. Precisely, Admar, no? Wika ko nga samantalang lumulubog sa baha ang napakaraming mga Pilipino, tayong lahat ay we're drowning in debt, no? Tayo'y paano ba tawag doon? Ano ba drowning sa Lubog or pagkalunod. Lubog na rin tayo sa utang, di ba? Dahil nga dito sa sobrang katiwalian na ito, lumalabas ngayon halimbawa ang sa darating na taon o itong taong ito, no? Hanggang sa darating na taon, ang ating palang uutangin ay nasa 3.2 trillion pesos na naman para lamang matabunan yung mga utang din dati. Yung utang din natin dati na umaabot na sa 19.5 trillion
ang interest pala dyan nasa 970 billion pesos na babayaran natin ngayong taong ito. Kulang na nga ang ating pondo. At pag nalalaman ng tao yung mga ganyan datos, lalo nagiinit at kumukulo ang dugo dahil sila naman ay hirap na makaagapay sa taas ng presyo ng pangunahing bilihin at binabaha pa yung kanilang mga bahay. Di ba pati nga mga simbahan pinasok na ng tubig, pinasok na ng baha. Ngayon lang nangyayari sa ating bansa itong ganitong kalawak na iskandalo ng korupsyon. Opo. So, kasi inasa natin na mahaba pa itong impeachment. Pero nakita nyo na ba yung parang may yanig na nangyayari dyan sa impeachment na makakabawas sa ganda points ng pangalawang pangulo at makakadagdag sa pogi points ng kasalukuyang administrasyon, or hindi rin magkakaroon ng dagdag pogi points ang administrasyon dahil meron din siyang kinakaharap na problema na medyo mas malapit sa bituka ng mga kababayan natin? Tama yan, Admar. At kung tutuusin mo, itong mga sumalanta sa atin at nagdulot ng mga malalalim na baha, habagat pa lang ito. Wala pang tumatama sa ating bagyong malakas. Pag tumama sa atin ang bagyong malakas, at yan ay laging nangyayari tuwing panahon ng El Nino. Kasi pag mainit ang surface ng Pacific Ocean, ng dagat, lalong lumalakas ang mga bagyo. Pasalamat nga tayo at lumilihis sa atin at pumupunta sa Japan o sa China. Pero pagka tayo'y tinamaan na ng talagang malalakas na bagyo, ay kawawang-kawawa ang ating taong bayan dahil hindi lamang baha ang aabutin nila, kundi lilipa rin ang kanilang mga bubong ng kanilang mga bahay at ang kanilang mga pananim ay masasalanta ng todo-todo. That will create a major economic crisis, no? Kanya kung paano, para bang ilang taon na tayong binabagabag ditong impeachment, dalawang beses na pag-i-impeach kay Vice President Inday Sara para sa halaga na kung tutuusin mo ay katiting ng halaga ng winaldas, no, sa korupsyon, no, sa flood control at sa iba pa, pati sa PhilHealth, pati sa PDIC, lahat halos nasa ngayon ng gobyerno no? Pero nakatuon ng pansin ng ating mga politiko dito lamang sa impeachment trial, samantalang talaga ang taong bayan hindi na malaman kung paano ano kakainin sa kinagabihan o sa susunod na araw, no? Kaya sa tingin ko, sa aking pananaw, no, sa malaot madali, lalo lamang na bababa ang approval rating ng kasalukuyang administrasyon at lalo namang gaganda o tataas ang public approval at lalong-lalo na yung tiwala, yung trust rating na mas importante sa ating pangalawang Pangulo. Opo. Ang pangalawang Pangulo, merong nabasura na reklamo sa DOJ lamang, inciting to sedition, pero may umusan na kaso na grave threat na nasa RTC na. Though merong motion na pinapabasura na itong kaso na ito. Nakikita niyo po ba ang pattern na naghahanap ng maraming kapamaraanan talaga para ma-destabilize ang pangalawang Pangulo, Sir Lito? Sa mga abogado siguro, ang tawag dito ay forum shopping. Nandun na nga sa Senado, impeachment trial, pagkatapos maghahanap ka pa ng sa korte naman ng the same cases, no? Grave threats, yung unang-unang tinalakay sa impeachment trial, na nakita rin naman natin na may pinaghuhugutan yung bugso ng damdamin ni Vice President Inday Sara. Pero kaya halatang-halata na persecutory lamang ito no? Kaya lalo lamang na-turn off, lalo lamang nagagalit ang taong bayan sapagkat malinaw na lisya, maling-mali ang ginagawa laban kay Vice President Inday Sara sa paghangad lamang na mawala siya sa politika ng 2028. Takot na takot sila dahil hanggang sa ngayon patuloy na malakas ang survey ratings, no? Ang public approval, performance approval at trust rating ni Vice President Inday Sara. Opo.
nakikita nyo rin po ba sa 2028? Alam natin kung ang nai-imagine siguro ng ating mga kababayan pag ang Duterte ang nanalo sa 2028, yan yung kinatatakutan ng kasalukuyang administrasyon kasi isipin talaga nila mababalikan sila. Pag hindi naman si BP Sara Duterte ang manalo, safe na ba ang Marcos administration? Safe na ba si PBBM? Kasi ang nakita natin na medyo kaalyado niya ngayon, yan yung mga katunggali din niya dati na nagkaroon ng sila yung nagkaroon ng uniteam. Yung yung uniteam dati nawala na. Sinusuka. Opo. Yan yung mga sinusuka dati na ngayon kinakain na naman nilang muli, no? It's very funny, no? Kaya nga lagi kong sinasabi doon sa mga kaibigan kong dilawan, ano, na oy, tandaan nyo nga kailan ba namatay at sino ba nagpapatay kay Ninoy Aquino, no? Anong karapatan meron? Anong pumasok sa isip ninyo at nakikipagkuntsabahan ngayon kayo dito sa administrasyon ni BBM, no? Kaya nakikita yan ng taong bayan, malinaw sa kanila na para bang itong mga ito sa paghahangad lamang na makabalik sa kapangyarihan ay gagawin ng lahat, no? Kaya nga yung isinuka na kinakain na muli, no? Napaka sa ating mga Pilipino hindi lang katawa-tawa kundi napakasamang ugali ng ganyan, no? Mabanggit ko lang, Admar, no? Recently halimbawa, may nilabas na survey. Hindi ko na babanggitin kung anong kumpanya ito. Pero ang pinalalabas, pagka daw may tambalang Lenny at Raffy Tulfo, angat na ng kaunti. Actually, margin of error. Pero angat na ng kaunti kaysa sa tambalang VP Inday Sara at si Senator Amy Marcos. Ito'y katawa-tawa sapagkat ang napaka-importante sa paggawa ng survey, kaya halatang-halata mong itong survey na ito talagang sinadya lamang nung kung sino nagbayad sa survey company na ito. Bakit ka magkakaroon ng survey at this point na ang research design mo, ang questionnaire mo, ang tinatanong mo, meron na kagad tambalan, no? Dalawang pinagbabanggaan mong tambalan na maliban kay VP Inday Sara, siya lang naman ang nagsabing siya tatakbo sa 2028. Nagsabi ba si Senator Amy Marcos na siya tatakbo bilang Vice President ni Inday Sara? Hindi. Si Lenny ba at saka si Tulfo nagsabi na sila'y tatakbo. So halatang halata mo na talagang sinadya na kasi alam nila na parang asiwa ang taong bayan kung ang magtatandem ay parehong babae. At wala naman sigurong pangalawa, ang ipapareho mo pa kay VP Inday Sara ay isang Marcos. So talagang sinadya yung tanong, no, para makakuha ng mas malaking boto para dun sa tambalang Lenny Tulfo na pareho namang hindi naman nagsasabing sila'y tatakbo. So halatang-halata ang mga lahat na lamang ng propaganda tools ay ginagawa nila, pati yung paggawa ng mga survey na dubious ang research design para lamang pakita sa taong bayan na humihina si VP Inday Sara, which is very far from the truth. Bakit hindi na lang solo-solo na lang kung presidente? Diba, lumabas naman sa Pulse Asia yung solo-solo. Lumabas din sa WR numero yung solo-solo. O hindi ba, ang laki ng pagsamahin mo man ang boto ni Lenny at saka ni Raffy Tulfo, lamang pa rin. Pagsamahin mo yung dalawa, lamang pa rin si VP Inday Sara. So, kaya halatang halata may mga survey firms na para sa akala nila mabobola nila ang tao na pwede yung kanilang methodology na yon, no, yung research design na maling-mali. Opo. Ano po ang nakikita nyo naman po for next year, Sir Lito? Kanila na pong prenesyohan yung kanilang magiging budget, 7.2 trillion pesos ata, no? At laging ang naririnig natin ng a year before ang isang eleksyon, ay tinaguri ang election budget na, no? Halimbawa 2028 yung election,
yung 2027 budget talaga tinaguri ang election na budget po, no? Tingin niyo po ba mas lalo pang bibigat yung mga akusasyon at may kakayanin pa ba nila talaga na merong ibabangga sakali man dito kay VP Sara Duterte, or masyado ng huli ang panahon dahil sa dami ng parang ang tingin niya parang eksperimento, ang dami na nilang mga pinalutang na pangalan pero hindi pa rin lumutang na mas mataas sa pangalawang pangulo po, Sir Lito. Una-una, Admar, tama ka dun sa sinabi mo na itong 2027 budget ay election year budget. Kasi yung 2028 budget, kalahating taon na lang nun, ang sakop pa ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Pangalawa, pagpasok ng campaign period, which is February 8 or February 9 sa 2028, no? Hindi ka na pwedeng gumasta ng pondo ng gobyerno para sa mga proyekto, no? Meron na tayong public works ban at that time, no? So talagang ang napakahalagang budget ay itong 2027 budget. But you're talking of 7.2 trillion, of which 978 or 976 billion pambayad lamang sa interes sa utang. At para matustusan ang sweldo ng mga empleyado ng gobyerno, matustusan ang yung mga ibang proyekto ng pamahalaan, at magbayad pa sa principal ng utang, halos wala namang matitira na rito Kaya dapat ito, bantayan natin ng husto. Itong budget na ito na gagawin, dadaan na naman sa Kongreso. At habang ang Kongreso naman, lalo na ang Senado, ay nakatuon ng pansin, hati ang atensyon dito sa impeachment trial at sa kanilang pang-araw-araw na tungkulin bilang mga senador, baka mag-fast break na naman. Magkaroon na naman ng dadagdagan na naman yung unprogrammed allocations, gagawa na naman ng mga magic, itong ating mga mambabatas para madagdagan ang kanilang pork barrel na maliban doon sa leadership funds na built-in na pala sa ating National Expenditure Program, sigurado magdadagdag pa yung mga yan ng kanilang insertions at kung ano-ano mga errata para lumaki ang pondo na makakakuha sila ng komisyon o kickback para panggastos sa susunod na halalan. Kaya dapat itong bantayan natin ng lalo na ang media, bantayan talaga ng husto itong budget na ito na baka i-fast break na naman nila. Kagaya ng ginawa nila noong 2023, 2024 at 2025 na dahil doon tayong lahat ngayon ay baon na baon sa utang. Opo, doon po naman sa tanong na meron pa ba silang kayang ipalutang na mga pangalan na magiging katunggali nitong si Vice President Sara Duterte? Masyado nang huli na kung sa 2027 meron pa. Kasi sa ngayon, meron na bang mas malinaw na pwedeng, kumbaga, kung nagkaroon ng labanan, pagpapawisan talaga si VP Sara sa labanan, Sir Lito? Wala akong nakikitang napakatinding makakalaban ni Vice President Inday Sara. Kung tutuusin natin, maaring sabihin natin na ang pangalawang medyo malakas na kandidato ay si Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo. Pero alam mo, natalo na si Vice President Leni noong 2022. At siguro mahirap para sa kanya na magdesisyon na sumabak na muli sa pagkandidato sa presidency. To begin with, sa ating kasaysayan, walang natalo sa pagkapangulo ng minsan na sa pangalawa o pangatlong pagsubok na naman ay nanalo pa. Unfortunately, yun yung tinatawag na regla ng ating politika sa presidency. Ito namang si Senator Raffy Tulfo, na pumapangatlo sa mga surveys after Leni Robredo, tingin ko sa pagtansya ko sa kanya, sigurado siya na re-election More or less, panalo siya kung re-election lang ang pag-uusapan. Pero, since kailangan na siyang tumakbo, pag siya'y tumakbo ng presidency at natalo siya, hindi na siya senador. So, malaking risk,
malaking riesgo para sa kanya yung pagtakbo. Kaya tingin ko hindi talaga malaman ng pamahalaan ngayon ng administrasyon ni Pangulong BBM kung ano ang gagawin nila sa 2028. Sino isasabak nila o sino ang kung saan mapipressure o mai-impluwensyahan nila sumabak laban kay Vice President Inday Sara. Tsaka yung kay Mayor Lenny po ba, tingin nyo kung medyo naririnig natin kung ano yung performance niya as mayor, na maririnig sa buong Pilipinas talaga kung ano yung significant talaga ng mga kumbaga yung parang may dating ba? Tingin mo makakatulong iyon na mapaganda yung kanyang posisyon sa pampangaluhang halalan, Sir Lito? Admar, unang-una, magbalik tanaw na lang tayo sa 2022, no? Ako ang nag-campaign manager para kay Mayor Isko Moreno na tumakbong presidente noong 2022. Yung Manila ay sentro ng Pilipinas, yan ang capital ng Philippines, no? At nakita naman ng taong bayan kung ano yung mga nagawa niya sa loob ng 3 taon, o miski 2 taon pa lamang dahil kumandidato na nga. 2 taon na siya ay mayor ng capital ng ating bansa. Pero hindi pa rin umubre. Di lalo naman siguro yung Naga. Ano man ang magawa mo sa Naga, siguro hanggang sa Kabikulan, malalaman ng makikita ng mga kapatid nating Bicolano. Pero pag tiningnan mo ang buong bansa, no, na napakaraming probinsya, napakaraming bayan, paano mo maa-appreciate yung nagawa or magagawa pa ni Vice President ni Mayor Lenny Robredo. Hindi ko tinatawaran ang kanyang kakayahan, ano? Pero yun na nga ibig sabihin, paano mako-communicate sa buong bansa na naging problema ni Mayor Isko Moreno ng Maynila, no? Paano niyang mapaparamdam sa buong Pilipinas noong 2022 yung kanyang mga mabuting nagawa sa Maynila? Di lalo na kung Naga ang ating pinag-uusapan. Unlike si Pangulong Duterte kasi nung tumakbo na noong 2016, 30 taon na mayor, no, ng Davao City. At matagal nang nakikita ng taong bayan kung gaano ang inasenso ng Davao City at gaano katahimik at peaceful ang Davao City dahil sa panunungkulan ni Mayor Digong Duterte noon. Kanya natanggap kagad siya ng taong bayan, no, na ito makakagawa ito na mabuti para sa atin. Mababago ang ating lipunan dahil sa kanya. Tsaka wala pang social media noon na Sir Lito, na parang ngayon, napakabilis sumikat siya na word of mouth lang talaga. Unlike ngayon na pwede kang sumikat through social media, pero yun nga, wala din tayong naririnig na talagang magkakaroon ng impact sa kanyang kandidatura. Pero napag-uusapan yung 2028 elections, gaano kahalaga po na makuha nila yung Visayas at Mindanao? Na alam naman natin, kung titingnan mo yung sa mga kilalang survey, talaga ang Mindanao hindi matatawaran eh. Parang silyado na dyan. Silyado na Duterte. Dito sa mga sa Visayas naman, talagang hindi rin matatawaran. Nandyan din yun kasi Bisaya din yung ang mga Duterte. Gaano kahalaga na ma-penetrate ng mga makakalaban ni VP Sara for 2028 elections itong mga lugar na to, hanggat hindi ba nila masusuyo ang Visayas, lalo na ang Mindanao, kung mahahati, at least mahahati nila yung Mindanao, wala silang tsansa for 2028? Wala naging tawag ko dyan, fortress na ang Mindanao at Central Visayas. Ang Mindanao ay 24% of the vote, of the national vote. Ang Central Visayas ay 10 to 10.5% ng yung Cebuano speaking Bisaya, 10 to 10.5%. So you're talking of 34 to 34.5%. Pwera pa yung mga Bisaya, pareho natin na dito nakatira sa Maynila, no, or sa iba't ibang parte ng ating bansa, no. Naging naging very loyal sa brand ng mga Duterte, no. Pag mahirap yan tapatan dahil unang-una, yung tinatawag nating Greater Manila area, wala yan yung yan yung Katagalugan,
which is Southern Tagalog, plus NCR, plus Calabarzon, no? Puwera siguro yung mga Ilocano speaking part ng Central Luzon, no? Yan naman yan ang dahil sa proximity sa Manila, yan ang talagang una binabantayan ng mga issue. Pangalawa, yan yung mga kung sino yung mukhang llamado, no? Nakikita nila malakas, doon sila boboto. So, historically, yung mga yan ay last-minute voters, no? So, ang tingin ko, hindi naman madedehado. At miski sa mga surveys, nakikita natin, kung hindi man number one, halimbawa sa NCR, number one na si Inday Sara, pero sa Central Luzon at saka sa Calabarzon, dikit na dikit yung pagiging number two niya. No? So, pagdating ng panahon, yan aangat ng aangat pa rin. Lalo na, at itong mga probinsya ng Calabarzon, NCR at saka ng Central Luzon, ito pa sinasalanta ng baha mayat maya, no? So, lalong tumitindi ang galit ng taong bayan dahil naalaala yung mga korupsyon na nakita sa ghost flood control projects. Sa maaari namang katandem ni VP Sara para maselyuhan talaga yung pagkapanalo, sa tingin nyo po, needed pa niya ng katandem din, taga Mindanao lang ba, taga Visayas, taga Luzon, ano ba ang nakikita nyo po na makakapag-solidify pa? Ako, ang tingin ko talaga, itong paniniwala ko, kailangan niya maging katandem ay taga rito sa Luzon. Whether sa NCR, sa Central Luzon, Northern Luzon, or sa Southern Tagalog, no? Sapagkat kailangang ma-fortify. Mahirap din kasi yung parang lalabas binaliwala na kami ng mga palibasa, malakas na si Inday Sara sa Visayas at Mindanao, binaliwala naman kami yung mga taga Luzon, ano? So, to obviate that, for balance, for purposes of balance, napakadami rin namang mga national figures dito sa Luzon na sigurado akong pag inalok ni VP Inday Sara na makipagtambalan sa kanya, nagkakanta kumahug pa yung mga yan. Miski yung iba na nandun ngayon sa majority block sa Senado, maniwala ka sa akin, Admar. Pag sinabi ni Inday Sara, gusto mo maging Vice President, katandem kong Vice President, siguradong payag na payag ang mga yan. Siguro huli na lang, sa mga magiging kalaban naman niya, ano kaya ang magandang tandem, kung taga saan ba, yung lugar ba, na may laban talaga, Sir Lito? Pagpapawisan si VP Sara sa labanan. Mahihirapan kumuha ng, halimbawa, si Vice President Lenny, sino kaya ang kukunin niyang katandem? Yung kasing mga taga-administrasyon ngayon, karamihan yan, taga-kabinete o kaya taga-senado, pagka nire-rate ngayon 1%, mataas na yung 3%, meron pa nga 0.01% sa ibang surveys, paano kang kukuha dun sa mga yon, di ba? Makakuha ka, pero may malaki bang maiaambag o madadagdag sa boto, halimbawa ni Vice President Lenny, no? Para umangat siya ng husto at maging matinding kalaban ni Vice President Inday Sara. Sa katunayan, tawag dito, manipis ang horizon ng mga politiko ngayon. Iilan-ilan lang ang talagang wika nga kasi malapit na eleksyon You're talking of next year, October 1, magfa-file na ng certificate of candidacy. So you're really talking of about 1 year from now. We're not talking of hanggang Mayo pa yan. Magdidesisyon ka October So, napakahirap na kung ikaw hindi pa kilalang-kilala ngayon na national figure, napakahirap mong palawakin ang iyong public acceptance between now and October of 2027. Kaya mukhang sa ayaw at sa gusto ng mga pinklawan, mga dilawan at mga kakaalyado ni Pangulong Marcos, mukhang destined si Vice President Inday Sara na maging susunod na Pangulo ng ating bansa. At harinawa ay gawin niya ang mga kailangan gawin para ma-reforma ng todo-todo itong ating bansa. Magkaroon ng reset. Wika nga, ayusin na talaga sapagkat napakabulok na ng sistemang umiiral sa politika ng ating bansa. Sir Lito, sa history po ba, sa mga ganitong panahon,
ito na yung pag-iikot, pagpapakilala ng mga gustong tatakbo sa pagka-pangulo. Naintindihan natin si BP Sara, nag-declare na siya kumbaga. Pero sa mga posible na magiging kalaban niya, meron ka bang naririnig? Or parang meron akong isang pangalan na yung senadora, pero parang alam mo yung parang nag-iikot na nagpapakilala na parang wala pa atang ganun, or ano pa yan? Nandun ba yan sa last year, like 2027, bago ang election, doon na yan natin makikilala? Or sa history ba, kahit even before, mga 2 years, 3 years before ang election, meron ng mobilization, Charlito? Over the past several years, no, maaga pa, 2 years before elections pa, nag-iikot na talaga yung mga gustong, o yung nag-i-interest na tumakbong Pangulo. No? Napaka pambihira yung biglang sulpot. Ang makikita lang natin sa ating kasaysayan na biglang sulpot ay si Mayor Rodrigo Roa Duterte na nanalo bilang Pangulo. No? Siya lang. But otherwise, lahat nakaporma na, matagal nang pumoporma, matagal nang nagmo-mobilize, matagal nang nagkakalap ng kanilang coalitions, no? Pero sa ngayon wala ka nakikita At napakahirap nga na mapuwera na nga kung yung bang parang wala talaga. I'm sorry, Admar, hindi ko talaga makita na merong biglang susulpot pa, no? Na makaka-capture ng imagination ng ating taong bayan.